Amen, amen, amen. Palapakan nga po natin ang Panginoon sa buhay nila Pastor Paul at Sister Shadi. At tayo po'y nagpapasalamat na mayroong isang mag-asawa na tinawag ang Panginoon mula sa Amerika. And 45 years ago ay sila po'y pumunta rito sa Pilipinas at talaga namang ginamit ng Panginoon sila, naging masunuri ng sila sa Panginoon at ngayon meron na po tayong almost 56, 57 network churches all over the Philippines and all over Asia, all over the world. Hallelujah. At alam niyo po talagang kumbaga, importante lang na ipanalangin po natin sila Pastor Paul na patuloy na gamitin ng Panginoon. Amen? So mag-pray po tayo, panalangin po natin sila Panginoon. Maraming salamat po sila Pastor Paul at Sister Shadi. Salamat sa kanilang mga buhay na kanilang i-dedicate, Panginoon, sa pagsunod sa inyo. At dahil sa kanilang commitment, Panginoon, ay nagbunga ito ng gawain na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng pagbabago, at higit sa lahat, Panginoon, ay nakakatulong sa maraming tao. And thank you, Lord, na sila po ay kabilang sa mga anak mo na ginagamit upang magkaroon ng pagbabago. Hindi lamang sa aming lipunan, kundi sa kasaysayan ng aming henerasyon. Salamat po na kabilang po kami sa kalipunang ito na ang aming pastor, ang aming pong mga leader, ang aming shepherd ay laging masunurin, Panginoon, sa inyo. Pagpalain niyo po si Pastor Paul, bigyan ng kalusugan at marami pang panahon at pagkakataon na makapaglingkod sa inyo. Pagpalain niyo po sila mag-asawa ni Sister Shadi, Pastor Paul sa kanilang ministry at sa kanilang pagpapastor dito po sa kongregasyon na ito. At pangunguna sa bagong breed or henerasyon ng mga leaders na kanilang mini-mentor, na kanilang ini-impart ang calling at ang anointing. At salamat na kilang Diyos na sama-sama po kami na maglilingkod, Panginoon, sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Sige po, palapakan po natin. Sino po nagpapasalamat na kayo po ay mayroong pastor dito sa church na ito. Amen? Napakalaking bagay po yon na tayo po, meron po tayong kanya-kanyang lakbayin sa buhay. Pero sa ating pong kanya-kanyang lakbayin, tayo naman ay pinagsasama ng Panginoon sa isang kalipunan. Sa ating pong paglalakbay, hindi po tayo nag-iisa. Can you say amen? Merong isang church na inappoint ang Panginoon sa atin. Upang nang sa ganon ay tayo po ay mapangalagaan, maturuan, maipanalangin, at tayo lumago. Sino po nagpapasalamat na kayo po ay lumalago sa bahay na ito, sa iglesyang ito? Amen? Meron po tayong pamilyang spiritual na kung saan doon tayo lumalago. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa mga manggagawa ng Panginoon na kanyang tinawag upang tayo ay kanyang patuloy na alagaan. Sabi nga ng Jeremiah chapter 33, na bibigyan ko kayo ng mga pastol na siya mag-iingat sa inyo. Amen? At along that line also, nais kong i-share din yung na-share ni Pastor Paul kaninang umaga. Sapagkat ang buhay po natin, sa totoo lang, ay lumalago at nagkakaroon ng kumbaga ng pagbabago, nagkakaroon ng katagumpayan. Tayo po ay nagkakaroon ng karanasan na katulad nila Pastor Paul, Sister Shadi, 45 years sa ministry. Pero hindi sila special. Amen. Lahat tayo ganun din. Meron din po tayong lakbayin bilang isang mananampalataya. Hindi lamang mga pastor ang nakakaranas ng ganoong katapatan ng Diyos. Lahat po tayo. Kaya na-share niya na, kasi may nagtanong daw sa kanya, Pastor, ano bang naging sekreto nyo? Kayo ay nakatagal. In fact, ayon po sa statistics,
halos 1% lang ang katulad ni Pastor Paul na nakakatagal ng 45 years sa ibang bansa. 1%. Yung ibang mga foreign missionaries, pwede magtagal siguro mga 5 years. Most of them, that's 50%. 10 years, that's 20%. 15 years, that's around 5%. 50 years, 45 years, that's 1%. Very rare po yun. Ngayon, sasabihin natin, wow, napakatindi no. Kaya tinanong siya, anong sekreto nyo, Pastor? Anong sekreto nyo? Bakit kayo nakatagal dito sa Pilipinas? Anong sekreto nyo? Bakit po kayo nakatagal na nananatiling nagtatapat sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon? Which, to me, sabi nga ni Pastor Paul, walang sekreto. Yan po yung title natin sa message ngayong hapong ito. Walang sekreto. Dahil, sa totoo lang, ipinaalam na ng Panginoon kung anong dapat nating gawin upang tayo ay managumpay at magtagal sa anumang tawag o sa anumang ibinigay ng Panginoon sa atin na paglalakbay dito sa lupang ito. Pinag-usapan nga namin ni Pastora Meled sa kanina. Sino po nakapanood dito dun sa cartoons na anong title nun? Kung Fu Panda. Ayan. Yung first na Kung Fu Panda, napanood niyo ba yan, di ba? Na may merong itinatagong sikreto na recipe. Di ba? Na nakalagay sa isang scroll. At yun ay binabantayan ng dragon. Dragon pa no? So pinabantayan nila yon. So ayaw nilang mawala yon. Pero gusto nila malaman anong sekreto ng kapangyarihan ng isang mandirigmang dragon. Yung mga dragon warrior. No? Ano yung sekreto? Nakuha nila yung scroll. Tinignan nila, walang sekreto pala. Walang sekreto. Yung makintab lang yung scroll, walang nakasulat na sekreto. Bakit siya nagiging matagumpay? At pagka tinitignan niyang ganyan, sumasalamin sa kanya mukha, ang sekreto ay ikaw. Ibig sabihin, napakatinding ilustrasyon yung aking ginamit. Panoorin niyo po yun, yung first na movie ng Kung Fu Panda. Anyway, pero alam niyo, marami pong nagtataka, ano ba ang sikreto natin? Wala naman po talagang sikreto. Kasi sinabi na ng Panginoon sa atin kung ano po ang dapat nating gawin. Problema lang natin, hindi natin pinapaniwalaan yung kanyang sinasabi. See? Yun lang po ang nagiging dahilan kung bakit hindi po natin nakikita minsan yung katagumpayan. Dahil may sinabi ng Panginoon, minamaliit natin in a sense na hindi ko alam kung mangyayari yan. Pero kapag pinaniwalaan nyo ang salita ng Panginoon, kasi yun naman ang prinsipyo ng Panginoon maniwala ka muna sa akin bago mo makita. Hindi yung gusto mo munang makita bago ka maniwala. Laging ganun po tayo Patunayan mo muna, Panginoon, bago ako maniniwala. Yun po ang sikreto doon. Dahil kailangang maniwala ka kung anong sinabi ng Panginoon. Dahil kapag naniwala ka sa sinabi ng Panginoon, doon mo makikita ang ipinangako ng Panginoon. Amen? Sabi sa Mikas Kapitulo 8, chapter 6, verse 8. Basahin ko po sa magandang balita. Itinuro na sa iyo, sabi doon, kung ano ang mabuti. Itinuro na ng Panginoon sa atin. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. At buong pagpapakumbaba. Sabi nga po natin, humility. Buong pagpapakumbabang, ano po? Sumunod sa Diyos. Yun lang po naman Simple. Maging makatarungan tayo. Yun ang sabihin? Maging patas tayo. Huwag po tayong magkaroon ng kaisipan na mas mataas siya, mas maliit siya, mas maliit ako, mas mataas siya.
Hindi, pantay-pantay po tayo sa harapan ng Panginoon. Maging makatarungan tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga manggagawa, sa gawin kung ano ang nararapat. Ano sabi po roon? Mahalin mo ang iyong kapwa. Yun lang naman. Lumakad ng may pagmamahal, lumakad ng may pag-ibig. Matuto tayong lumakad ng may pag-ibig. At higit sa lahat, maging mapagpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Ang ibig sabihin noon, na handa tayong magpaturo, handa tayong sumunod. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat meron lang sinasabi ang salita ng Diyos, pero ang nature po ng tao ay laging mapagmataas at hindi siya yung ang tendency magpapaturo. Hindi po ba? Ilang beses po natin naranasan ito kapag halimbawa, katulad po sa ako na lang, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tignan ko nga kung magaling tong pastor na tong magturo. Di ba? Yung mga ganun lang eh. Tignan ko nga kung makukumbinsi niya ako. Hindi po ba? Samantalang kung ikaw, sabi nga ng ating Panginoong Hesus, kung magkaroon ka lamang ng pananampalataya na katulad ng isang bata, na kahit anong sabihin mo, aba, susundin niya. Ganon ang taong makakaranas ng kapangyarihan ng Diyos at ang pagkilos ng Panginoon. Tayo ay laging may prejudice. Tayo ay laging nag-iisip na, magaling ba to? Okay ba to? Diba? Well, bakit hindi po natin laging isiping, may mapupulot ako rito. May matututunan ako rito ngayong hapon. Can you say amen? May ituturo sa akin ng Panginoon. Yun yung lagi yung puso na mapagpakumbaba. So, kung ang tanong ay kung ano ang sikreto ng isang mapagtagumpay at isang mananampalataya na nakatatagal kahit na anong bagyo, kahit na anong pagsubok, mga simple lang po at wala pong sikreto. Una po ay Hebrews chapter 12, verse 2. Sabi nga po natin, ituon. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Napakasimple po yun, pero ito po ang isa sa mga basic foundational truth. Huwag po kayong tumingin sa tao. Kahit na minsan ay nakaka-offend na yung tao, di ba? Ang inyong pananampalataya ay hindi nakadepende sa tao o sa ginagawa ng tao sa inyo. O kung ano man ang kabutihan na kanyang ginagawa o ano man ang kanyang kasamaang ginagawa. Tatandaan po natin ang ating pananampalataya ay nasa Panginoon lang. Sabi nga rito, sa Kanya nakasalalay. Nakasalalay sa ating Panginoon, hindi sa tao, hindi sa sitwasyon. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang hanggang katapusan. Mga kapatid, ang ating pong paglalakbay dito sa lupa ay wala pong ibang nagpapatibay kundi ang ating Panginoon. Can you say amen? Maganda po na magkaroon po tayo ng example. Mayroon po tayong mga taong hinahangaan. May mga tao po tayong nagiging huwaran ng ating pananampalataya. Pero kahit na yung taong yon na alam mong napaka-perpekto, ay pwedeng magkamali. Dahil tao lang siya. Pero mayroong isang perpekto na pwede nating pagtuunan at yan ang ating Panginoong Jesus. Can you say amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. So wag po ninyong ituon sa tao o kaya ituon sa sitwasyon. Ang nagpapaikot ng inyong mundo ay hindi sa tao, sitwasyon, karanasan. Ang may hawak sa inyong buhay ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya napaka-importante po na ituon natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Ituon natin sa Panginoong Jesus nang sabi roon dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahiyan ng pagkamatay sa krus.
At siya ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos. So napaka-importante po, basic po ito, sino ba ang Panginoon mo? Sino ba ang pinaglilingkuran mo? Ano ba ang nagiging pundasyon ng iyong pananampalataya? Kilala mo ba siya bilang Panginoon? Alam niyo po, lagi po tayo nagpapa-challenge dito, ang sino mang hindi pa nananampalataya sa Panginoon, tanggapin siya bilang, ano po yon? Panginoon at tagapagligtas. Siya ang ating tagapagligtas. Wala pong question doon. Tayo po ay pupunta sa langit dahil sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus. Can you say amen? Nabayaran na ang ating mga kasalanan. Hindi na natin kinakailangan pang pagbayaran pa ang ating kasalanan. Binayaran na ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman pwede natin panghawakan na mayroon tayong buhay na walang hanggan dahil si Jesus ay namatay para sa atin. Kaya siya ang ating tagapagligtas. Pero mayroon pang isa po na katotohanan na tinanggap natin sa Kanya. Siya po ay ating, Panginoon. Medyo i-post natin ng konti roon. Ang salitang Panginoon. Hari. Ikaw ang may-ari ng aking buhay. Ikaw ang masusunod sa akin. Can you say amen? Ako ay binayaran ng iyong banal na dugo at hindi na ako ang nagmamay-ari sa aking sarili. Ikaw na ang Panginoon. Hindi po ba? So ibig sabihin, pag siya ang nagmamay-ari, sino masusunod? Di ba? Ano ang kanyang gusto? Hindi yung kung ano ang gusto ko, saka lang ako susunod sa kanya. So yun po ang napaka-liwanag na katotohanan at hindi po ito sekreto. Sabi ng ating Panginoong Hesus, bakit mo ako tinatawag na Panginoon at hindi mo ginagawa ang aking sinasabi? Di ba? Tindi nun. Panginoon ka ng Panginoon, pero ginagawa mo ba ang aking sinasabi? At yung mga sinasabi ng ating Panginoon naman, hindi naman pagpapahirap sa atin, kundi magpapala sa atin. So ang tanong doon, totoo nga ba na siya ang Panginoon sa buhay mo? Siya nga ba ang sinusundan mo? Siya nga ba ang kinakausap mo sa mga panahon na kailangan mo siya? Pakikalabit nyo nga po yung katabi. Ayan. Totoo po ba yung katabi ninyo? Hindi siya multo, di ba? Ano po ang point ko rito? Persona yung katabi nyo, hindi po ba? Nakakausap nyo, hindi po ba? Si Jesus, persona rin. Kinakausap. Hindi siya na hahawakan, pisikal, pero pwede nyo siyang kausapin, spiritual. At darating ang panahon, darating ang panahon, siya ay babalik literal. Ngayon, nangungusap siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ipinaparanas niya ang kanyang presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ipinapaliwanag niya ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng banal na Espiritu at nangungusap si Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kaya naman, ka-interact ko siya. Tanong, nakakausap niyo po ba siya? Hindi po ba? So yun po yung sikreto, ang pagtuon sa Panginoong Jesus, ang pakikipagniig sa Panginoong Jesus, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoong Jesus. Siya ang Panginoon po ninyo. Kami po ay mga lingkod. Okay? Yung mga pastor, hindi po sila ang Panginoon ninyo. Kami po ay lingkod. Kami po ay tagapagturo. Para mai-direkta po namin kayo sa Panginoong Jesus na mahal kayo.
para kayo ay patuloy na makapaglingkod sa Kanya. At dalangin ko, dito po sa 3 o'clock p.m., dalangin ko na makaranas kayo ng personal na encounter mismo sa Panginoong Hesus. Sapagkat nais niya pong makipag-usap sa inyo. So una po ay pagtuunan ninyo ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, pakinggan niyo po at pag-aralan kanyang mga salita. Deuteronomy chapter 6, verse 4, pakinggan mo, Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Verse 6, at ang kanyang mga utos at ang kanyang mga salita ay itanim ninyo. Sabi nga po natin, itanim. Itanim ninyo sa inyong Sa inyong puso, hindi po sa memorya, hindi po sa kaalaman, hindi po sa impormasyon, hindi po sa pagiging magaling, kundi sa puso. Paano po ito na itatanim sa puso? Pinagbubulay-bulayan natin ito, pinababayaan natin ang Banal na Espiritu ang magsalita sa atin. And in fact, sa pamamaraan po ng pagsulat ng Banal na Espiritu sa puso po natin, every gathering katulad po nito, mag-expect kayo na mangungusap ang Banal na Espiritu. Kasi alam niyo po, kapag kayo nag-i-expect, nakakaranas kayo ng kasagutan. Ibig sabihin, talagang nakahanda ang inyong puso upang makarinig, upang makatanggap, hindi lamang po upang ma-entertain. Ang pag-attend po sa church ay hindi po para ma-entertain lang kayo. Ang pag-attend sa church ay upang matamnan kayo at makatanggap kayo ng katotohanan at ng kapahayagan ng salita ng Panginoon. Can you say amen? Itanim ninyo sa inyong puso ang kanyang mga salita. Ituro nyo ito sa inyong mga anak. Glory to God. Pag-aralan nyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, maging sentro ng kaisipan, pagbubulay-bulay, ng pagme-meditate, mga iniisip, yung mga prinsipyo at katotohanan ng salita ng Diyos. Nabanggit, hindi ko po matandaan kung saan ko nabanggit ito, pero sa NLTC yata, yung mga student po natin sa Bible School. Alam niyo po ba ang nagde-develop ngayon ng mindset po natin ay social media? Yun din ang nagiging dahilan ng stress ng karamihan. Sapagkat, grabe, ang Facebook, Instagram, TikTok, at kung ano pa man na app sa smartphone, ang siyang kumukontrol ngayon kung ano ang pwede nating maging mundo o maging kaisipan, at yun ang nagiging dahilan at nagiging source ng information natin. Yun po ang nagbubuo kung paano tayo mag-isip ngayon sa mga panahon natin. Samantalang ito po ay social media. It's a virtual truth. Pero kalimitan po sa atin, ang nagiging source po natin ngayon ng information para maapektuhan ang ating emosyon, maapektuhan ang ating kaisipan, maapektuhan ang ating pag-aalala, ay social media na po. Napansin niyo po ba yon? Virtual truth. Samantalang may mas mataas sa virtual truth, yun ang spiritual truth. Yun ang salita ng Panginoon. Yun po dapat ang ating pagtuunan ng pansin. Ilang beses kang pumupunta sa salita ng Panginoon at ginagawa mo ang salita ng Diyos bilang source ng kaisipan na dapat mong maging kaisipan sa buong araw, or nauuna ang social media na siyang magdidikta kung ano ang iyong magiging damdamin sa buong araw. Pagbukas mo ng cellphone, nakita mo yung post ng kaibigan mo, may magandang balita o may masamang balita. Yun na ang magdidikta ngayon sa kung ano ang magiging kaisipan mo sa buong araw. Napansin niyo po ba yon?
Kaya napaka-importante po na huwag naman nating itapon yung cellphone natin, pero ang iba sa ating kailangan itapon ng cellphone, no? Kasi yung po ang nagiging source ng inyong stress. Mga kapatid, huwag niyong pabayaan na ang nakikita niyo sa social media ang nagiging source ng inyong stress. Pagtuunan po natin ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Can you say amen? Palapakan nga po natin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi niya rito, pagtulog mo sa gabi, pagbangon mo sa umaga. Ewan ko lang pero pagtulog mo sa gabi, ang huling nakikita mo ay aminin, di ba? Aminin, ano ang huling nakikita mo bago ka magtulog sa gabi? O ang iba sa inyo, hindi na nga nakakatulog. Napupuyat na nga, di ba? Alam niyo po bang yun nga, yung mga social media dinesign para ma-addict ka sa kanya at hindi mo bibitawan ng cellphone mo. Baka sabi niyo si pastor, napaka-negatibo. Ako po gumagamit din ng cellphone. Pero minsan, at sinasabihan ko rin po ang sarili ko. Minsan talagang, ano tawag dito? Literally, tinatapon ko yung cellphone ko doon. Pero sa kudson, para hindi ho siya mabasag, ano? Literal, tinatapon ko kaya. Oh my gosh, di ba? Kasi minsan hindi mo napapansin. 2 oras, 3 oras, nako, hala, scroll down, scroll up, scroll down. Sabi ko sa sarili ko, tapon mo nga yan. Di ba? Sometimes you have to make a parang radical action every single day para medyo wag ka masyadong tawag nito, matuon doon. Ilang beses po ninyo itong binibigyan ng pagkakataon ng salita ng Diyos sa pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Verse 8, sabi pa nga doon sa verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. Grabe, no? Yung iba nakakapulupot, cellphone no? Baka madukot no? Di ba? Nakapulupot yung cellphone niya. Mawala lang ng 1 oras, asan yung cellphone ko? Asan yung cellphone ko? Di ba? Nasira yung cellphone niya. Papagawa sa service center. Ilang oras mong gagawin yan? Bukas pa po. Ano? Dapat ngayon na! Hindi po ba? Napapatawa po tayo kasi totoo po yun ngayon, di ba? Ang mga panahon natin ngayon. Itago niyo po yung cellphone ng anak ninyo. Tignan po natin kung mag-aaway kayo, di ba? Oh, praise God. So, bandayan po natin. Ipulupot ninyo sa inyong mga kamay bilang tanda at italin ninyo sa inyong noo. Napakatindi po yan. Isulat ninyo sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at sa inyong mga tarangkahan. Grabe, no? Ganon katindi. Ganon kaimportante ang salita ng Diyos para sa Panginoon, para sa iyo. Ganon kaimportante. To the point na literal, yung mga Hudyo po doon, yung mga Judaist ngayon, talaga may makikita po kayo nakatali na, parang rubber na nakaslagay doon yung laws. Meron po na little box dito sa kanilang noo, tinatali po nila yon, no? Pero, ang sinasabi ng ating Panginoon, kung gusto mo ng isang matagumpay na buhay, kung gusto mo ng isang matatag na buhay, kung gusto mo ang isang buhay na mayroon pong pagkilos ang Diyos, ang puwersa ng pagkilos ng Diyos ay nakasalalay sa mga katotohanan na Kanyang ipinangako para sa iyo. At hindi lamang mangyayari ang gusto ng Panginoon para sa iyo, dapat ito ay paniwalaan mo. Hindi lamang yung bahala ka Diyos kung anong gusto mo, hindi. Anong pinaniniwalaan mo? Anong pinaniniwalaan ninyo? Ngayon, ang tanong, paano mo malalaman ang pinaniniwalaan mo kung hindi mo alam
ang dapat mong paniwalaan. At hindi mo pinag-aaralan ang dapat mong paniwalaan. At hindi mo binubulay kung anong dapat mong paniwalaan. Sapagkat yun po ang sikreto doon. Pag alam mo ang salita ng Diyos, naintindihan mo ang kapahayagan ng salita ng Diyos, naging buhay ito sa puso mo, ito ngayon ang pangahawakan mo, ito ngayon ang sasampalatayanan mo, at ito ngayon ang makikita mo sa buhay mo. Amen? Huwag po natin gawing, kung Diyos siya, makapangyarihan naman siya, gawin niya lahat ang gusto niya. Hindi po. Pwede pong gawin ng Diyos ang lahat ng gusto niya, pero hindi niya po pwedeng i-disregard yung kanyang ginawa sa inyo, na kayo dapat manampalataya rin sa Kanya. Huwag nyo lang basta panuorin ang Diyos kung anong Kanyang ginagawa. Ang gusto ng Panginoon, makisama ka sa Kanya, makiparticipate ka sa Kanya, at maki-agree ka sa Kanya kung anong gusto niyang mangyari sa buhay mo. Hindi yung, sige nga, Panginoon, tignan nga natin kung talagang gusto mo ito. Hindi po ganon ang prinsipyo ng Panginoon. Merong ang isang gusto magpagaling sa kanyang anak dahil hindi mapagaling ng kanyang mga disciples. So ang sabi ng tatay sa Panginoong Yesus, Panginoon, kung kaya niyong pagalingin, pagaling niyo po ang anak ko. Ano sabi ng Panginoon? Kaya? Hindi question kung kaya ko. Ang question, kaya mo bang maniwala? Yun ang question ngayon. Yun ang dahilan at laging balakid sa milagro ng Panginoon. Kaya mo bang maniwala na kikilos ang Panginoon sa iyong buhay? Dahil hindi question kung kaya ng Panginoon, kaya niya. Ang question kung kaya mong maniwala na kikilos ang Panginoon. Ngayong hapong ito, kaya ng Diyos na gumawa ng milagro sa sitwasyon nyo. Can you say amen? Tanong, kaya mo bang maniwala doon? Na kahit na hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na kikilos ang Panginoon, magtitiwala ka na gagawa ang Panginoon ng milagro, pagagalingin ka ng Panginoon, tutugunan ng Panginoon ang iyong pangailangan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya mo bang maniwala doon? Yun po ang hinihiling ng Panginoon sa atin. Mga awit, 119 verse 105, salita mo ang isang tanglaw, ay isang tanglaw sa akin, at patnubay. Saan tayo kumukuha ng patnubay? Sa kuro-kuro ng tao, sa inyong opinyon, sa inyong kaisipan, o sa salita ng Panginoon? Alam niyo po, ang isa sa pinakamalaking problema ng tao, lalo na ng mga mananampalataya, mga believers. Sino po ang believers dito? Yan. Ang malaking problema sa mga believers, hindi sila nagbi-believe. Hindi po ba? And this is, I boldly, straightforwardly encourage you. Go to the Word, believe what the Word says, that's it. That settles everything. Hindi, Pastor, naniniwala ako kasi alam ko naman yung sinasabi mo. Naniniwala ka dito, pero hindi dito. Nandiyan po ba kayo? Iba po yung mental faith sa heart faith. Sa heart faith, kukunin mo yung salita ng Diyos, literally. Alam niyo po, yung isa sa mga popular na preacher noong 1800s, si Smith Wigglesworth, talagang sabi niya kung anong sinabi ng salita ng Diyos, literal. Kung lumakad siya sa tubig, hindi ko kailanman i-explain yon scientifically. Lumakad siya sa tubig eh. Naniniwala po ba kayo doon? Lumakad siya sa tubig. Hindi ko kinakailangan i-explain na, alam mo, ang buoyancy, ganito yan eh, no? Ayon sa physics, hindi. Literal, lumakad siya sa tubig.
Literal, hinati niya ang dagat. Are you taking that literally or you're just believing that informationally? The Bible or the Word of God is not entertaining you with stories, it's giving you information to believe. Na may posibleng mangyaring miracle at milagro. Isinulat ang salita ng Diyos, hindi lamang ma-entertain ka sa mga stories, kundi maniwala ka na posible yan para sa iyo. Kanina umaga na-share ni Pastor Shadi, isa sa mga paborito niyang verse, John chapter 2. Yung miracle na mula sa tubig, naging alak. Mga iba, alam mo, that's a allegorical story. You know ba? May mga ganun, ini-explain. Ha? Hindi, nangyari talaga. At ang milagro doon, walang grapes, walang fermentation. Hindi po ba? Hindi sila naghintay ng maraming taon, walang grapes, walang pasas o walang ubas. Pasas, no? Ubas ba yun? Pasas? Pareho na rin. Mas magkakakunin, no? Basta ang maliwanag doon, sabi ng Panginoong Hesus sa mga servants, kumuha kayo ng tubig mula sa lalagyan, isalin ninyo sa lalagyang alak. Yun lang. At nagkaroon ng alak. That's miracle. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po ba? Ako po ngayon ay nagbabasa ng mga miracle ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga, Panginoon, kung ito nangyari nung panahon mo, pwedeng mangyari ngayon. Naniniwala po ba kayo doon? Pwede. Ngayon, kasi hindi naman kayo nagbabago eh. Hindi ibig sabihin na lumang kwento na yon, noon lang yan. Ngayon, wala na kasi modern times ngayon. Hindi. Yun ang malaking pagkakamali ng karamihan. Na iniisip nila, hindi na yun nangyayari ngayon. Kasi modern times na ngayon. Meron na tayong mga modern medicine, mga ganyan, modern technology. Kung kailan ho nagkaroon ng modern technology sa mga panahon natin ngayon, lalong lumala ang mga sakit at mga karamdaman. At hindi kailanman ito na mapagaling ng modern technology. Tanging ang kapangyarihan lang ng Diyos ang pwedeng kumilos upang magkaroon ng miracle. Can you say amen? Tanong, are you a believer? Are you a believer? Hindi po ba? Yan ang tanong. Ang isa po sa nagiging dahilan kung bakit po tayo nagiging believer. Wow, hindi yun. Believer. Okay? Hindi lamang po dahil matanda ng istorya yan, kundi nagiging napaka-familiar sa atin yung kwento to the point na nawawalan ng kapangyarihan yung kwento o yung mga nangyari sa New Testament sa atin. Noong last Sunday lang, mga kapatid, na-share ba natin ito dito sa Tagalog service? No? Meron po tayong na-share po natin yon, yung isang 13-year-old na part ng worship team. May rheumatic heart disease. Ang sabi ng doktor, 10 years siyang mag-i-injection dahil nga doon sa kanyang heart. Ipinanalangin siya sa church, naniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Last Sunday, ibinalita niya, nag-report ang doktor. Sabi ng doktor, ano nangyari sa puso mo? Hindi na kailangang mag-injection for 10 years. Gumaling yung heart disease. Grabe. Sino po ang... Seryoso po, sino po rito ang gusto makaranas pa at makarinig pa ng ganung mga miracle ngayong panahong ito, ngayong modern times na ito? Ako po'y naniniwala dito sa church na ito, marami pa po tayong maririnig ng miracle ng Panginoon. At hindi lamang po ito kwento-kwento. Hindi lamang po ito assumption.
Papatunayan ito ng mga doktor. Ipapakita ito ng science na may milagrong nangyari. Can you say amen? Palapakan nga po natin na malakas ang Panginoon. So ibinigay po ng Panginoon ang salita niya para paniwalaan po natin. So kung hindi po kayo pamilyar sa mga nangyayari na milagro ng Panginoon sa kanyang mga salita, basahin po natin ito. Bibigyan ko po kayo ng assignment ngayong linggong ito. Basahin niyo po ang buong Ebanghelyo ng Juan. Gospel of John. Basahin niyo po lahat. Sino po rito nakapagbasa na ng buong Biblia mula Genesis hanggang Revelation? Wala. Yan. Mayroon po. Yan. Assignment po natin, hindi po buong Genesis to Revelation. Gospel of John. Tapos, ang pinakamaganda po rito, ilista ninyo yung mga milagro na nabasa ninyo. Lista nyo lang po. Ano po yon? Turning water into wine. Feeding of 5,000. Yung mga, matindi pa nga doon sa feeding of 5,000, sabi ng mga disciples, paano natin papakainin ng 5,000, Panginoon? Pan lang po. 5 tinapay, 2 isda. Pwede po ba yun? Hindi natin. Kasi sabi ng mga disciples, pauwiin mo na sila, Panginoon. Pauwiin na natin yung mga taong ito. Wala tayong ba ipapakain sa kanila? Alam mo yan, 5,000 tao yun, di ba? 5,000. Ano natin ito mapapakain pang ito? Ano sabi ng Panginoon? Oy, wag ninyong pauwiin. Pakainin nyo. Wala nga ho tayong may papakain. Ano bang meron kayo? So binigay. Alam mo, dalhin nyo dyan. Alam mo ginawa ng ating Panginoong Jesus? Nagpasalamat siya sa Panginoon. Binigay niya sa mga disciples. Distribute nyo. Siguro si Pedro, imagination ko lang naman, Grabe. Ano ko to? I-distribute. Di ba? O ikaw, Thomas. Thomas the Doubter. Thomas the Doubter. Mas lalo na si Thomas the Doubter. No? Ano ba naman to? Mabubusog dito nga. Pero sige, sundan natin si Jesus. Sinabi niya sa atin. Habang nagdi-distribute sila, tingnan niyo yung point, yung miracle nangyayari sa kanilang kamay. Hindi sa kamay ni Jesus, sa kamay ng mga disciple. Ba? Inuubos. Ano nangyari dito? Ba't dumadami itong tinapay na? Na-imagine niyo ba yung sarili niyo na ito sa'yo. Ay, ang laki po niyan. Kalahati lang po. Nagda-diet ako. Hindi. Sobra. Imagine niyo po yon. Gulat na gulat yung mga disciples. Tapos nakakain lahat. 5,000 lalaki except maliban sa mga babae at mga bata. So mga 10,000 yun. Can you imagine that? I-distribute. Na-distribute nyo na ba lahat? Sabi ng ating Panginoon, ipunin ninyo, sayang. Naipon nga nila. 12 tiklis. Ang tiklis po nila, hindi yung tiklis. Yung tiklis natin ngayon na maliliit. Ang tiklis po nila, isang malaking tiklis na dapat yun po yung ancient tiklis na pinaglalagyan ng isda. Nalagay sa likod. Halos, ganyan. Puno, 12. That in itself is a miracle. Tanong, naniniwala ba kayong mangyayari yon ngayon? Glory to God. So now, hindi po kayo unbeliever na believer, okay? This week, let's just believe for miracle over your situation. Can you say amen? Okay. Sino po ang may mga pangailangan dito at naniniwala na miracle? Pakitaas po ang kamay. Hallelujah.
Oo, lahat po tayo. Pati ho ako, tataas kong kamay ko, pa ako, lahat. Sige, tayo po ay maniwala ngayon at sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong miracle na gagawin. Amen and amen. Okay, so expect. Expect. Amen? Hallelujah, palapakan po natin ang Panginoon. Bakit po natin yun sinasabi? Bakit natin yung pinaniniwalaan? Bakit natin pinaniniwalaan na pwede tayong i-provide ng Panginoon? Psalms 35 verse 27. Magsihiyaw nawa ng kagalakan. Sino po ang nagagalak ngayong 3 p.m. service? Woo! At mga sayahan daw ang 3 p.m. service. Woo! Sino yung mga dapat daw magsaya at magsigawan? Ang mga nagsisilingap ng kaniyang katuwiran, yung katuwiran ng Panginoon, yung kagustuhan ng Panginoon, ang kanilang pinanghahawakan. At lagi daw nating sabihin, dakilain ng Panginoon sapagkat nalulugod siya sa kaginhawaan, kasaganaan ng kanyang mga lingkod. Palapakan po natin ang Panginoon. Magwawakas na po ako. Pagka 2 minutes na lang po yung aking... Pangatlo po, wag na wag po nating mamaliitin ang kapangyarihan ng panalangin. So ito natin ang ating paningin sa Panginoon. Maniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. At magkaroon tayo ng buhay panalangin. Manalangin po tayo. Actually, na-share ko na po ito last Sunday. Kung si Elijah ay isang ordinaryong taong katulad natin na nakakita ng miracle, ganun din, makikita natin ang miracle ng Panginoon sa buhay natin. Can you say amen? At tayo nanalangin kanina, nag-i-expect po kayo ng miracle? Can you say amen? Amen? Nanalangin tayo sa mga may karamdaman, naniniwala po ba kayo ng kagalingan? Amen. Yun po yun. Simple lang po. Huwag po nating pabayaan na ang pananalangin ay mawala sa atin. Hindi ko na po elaborate yan sapagkat na-share ko na po last Sunday. Pang-apat at panghuli, lagi tayong mapangunahan ng banal na Espiritu. 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 12, and I will close here. Sabi rito sa verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata or naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao, ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So, wala daw makakaalam sa kalooban ng Panginoon. Problema po natin, tumitigil po tayo sa verse 9. Tuloy po natin sa verse 10. Naka-flash ba yung verse? Okay. So, verse 9, wala pa raw nakakakita o nakakarinig. Pero sabi dun sa verse 10, ngunit, sabi nga po natin, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Ibig sabihin, hindi tayo yung iniwan ng Diyos na nangangapa at hindi natin alam kung anong gagawin natin. May banal na Espiritu na nagtuturo sa atin. Ayan, yan na po yung verse. Sabay-sabay nga po nating basahin. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos. Sige po. Sa sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Ito'y inihayag na. Mangungusap ng banal na Espiritu sa inyo. So nakikinig ba tayo sa banal na Espiritu? Salita ng Diyos, Kanyang Espiritu, pananalangin at pagtuon sa ating pananampalataya. Yan po ang foundational kung bakit tayo po ay nananatili, nagtatagumpay, at marami pa pong pagsubok tayong mapagtatagumpayan
dahil sa salita ng Panginoon na ibinigay sa atin. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga katotohanan mo na pinag-usapan po namin, narinig po namin. Salamat dakilang Diyos sapagkat hindi ka kailanman nagkulang. At kailanman ay ipapakita mo sa amin ang katotohanan. Hindi po kami dapat mawalan ng pananampalataya sa iyong mga salita. Ibalik mo, Panginoon, ang maliwanag na kapahayagan ng iyong mga salita sa aming mga puso na panghahawakan po namin at sasampalatayanan po namin. At nawa, Panginoon, ay maging sharp, maging matalas din ang aming pandinig. Hindi lamang sa iyong mga salita, kundi sa banal na Espiritu nagtuturo sa amin. Salamat o Diyos, at ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.